Alright! So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong balitaktakan. So, ito na nga mga minamahal. Pag-usapan natin itong pagiging frustrated ng mga attack dogs ng OVP and even the Office of the Vice President headed by Vice President Sara Duterte at ng kanyang ama. So, ngayon nga po mga minamahal, wait lang, sisinghot muna tayo. Kasi may sipon si Mima nyo. Need ko ng remedy. So iba talaga pag ang ating mga kasukasuhan ng ating mga likuran ay talagang hindi na nauunat-unat. Kaya ito ngayon, sumasakit. Anyway mga minamahal, ito na nga. Inutusan na naman nila yung kanilang attack dog na muling bumark. Oo, tahol na naman. Itong si Jejemonjut ang ininang buwisit na demonyong to si Maharlika. So ano yung tinatahol ngayon ni Maharlika at yung panibagong issue nila na tinatapon sa ating presidente. So ngayon, kung noon si Maharlika merong pinangahawakan na video, itong si Morales meron daw hawak na video, diba? Lahat na lang sila may video. Tapos ngayon, ito na. Ano nakalagay dyan? Ano ang hawak na video ni Inday Sara? And pinanood ko naman, kita nyo naman mga minamahal, nasa kalagitnaan na ako. So habang pinapanood ko yung video, baka ng inang shit, sabi ko wala na bang bago? So, ang tinutukoy daw po sa video na hawak ni Vice President Sara Duterte, ilalantad niya daw po yun kapag masyado na talagang hindi na talaga kaya. 'Di ba? Pag hindi na kaya, sa kanya daw ilalantad yung video na yon. Ang nilalaman daw po ng video mga minamahal is yung mga big paraphernalia, yung pagsisex orgist, and yung pagiging pulboronic daw ni PBBM. Sus Mariusip. Wala na bang iba? Wala na bang bago? Diba? Mas nauna pa nga lumabas yung sex video mo, di ba? Oh, mas nauna pa nga lumabas na itong si Sara Duterte na lalaki. Ganyan na ba kayo ka-depressed? Ganyan na ba kayo ka-frustrated? Bakit hindi natin pagtuunan ng pansin yung war on drug na issue? Yung corruption ni Sara Duterte? Di ba mga minamahal? Yung bilyones na pera ng taong bayan na nilustay ni Inday Sara Duterte nang walang pakundanga. Yung hindi niya pagdalo doon sa plenary. Diba? Yung hindi niya pagdalo sa budget hearing. Sa House of Representatives. Bakit hindi yun yung pag-usapan natin? Kung paano niya binababoy ang mamamayang Pilipino. Ito yung ginagawa nila mga minamahal. Another form ito ng delaying tactics. Kasi ngayon ipit na ipit si Sara, diba? Hindi lang talaga ipit na ipit, mga minamahal, kumbaga bistado na. Itong si Inday Sara Duterte sa kanyang mga kagaguhan, mantakin mo Lunes na instead na nagtatrabaho ka kasi pinapasweldohan ka ng taong bayan, tax namin ang pinapasweldo sa'yo, buwa ka ng inang shit ka, diba? Tapos anong ginawa mo? Nandedemonyo ka, diba? Pumunta ka sa Calaguas Island, na instead pagsilbihan ng mamamayang Pilipino. Diba mga minamahal? Kasi in the first place, sino nga ba si Sara Duterte kung wala yung kanyang coach? Kung wala yung kanyang team. Sino si Sara Duterte kung hindi niya pinag-aaralan yung mga sasabihin niya kinabukasan? She is a useless person. Mga minamahal. Wala kakwenta-kwenta yan kung wala yung mga coach. Diba yung mga advisor niya? Kasi hindi nga yan makasagot ng impromptu. Kaya niya tinatakasan. Kasi ayaw niyang mapag-usapan yung anomalya na ginagawa ng OVP at nang hinihingi niyang budget. Diba? Yun naman talagang totoo dun eh. Kasi yung pera, di umano na hinihingi niyang napakalaki sa Office of the Vice President, sa budget niya, di ba, is gagamitin nila para sa mga satellite offices nila, para mangampanya early campaign. Free ads niyan sa kanila. Di ba, mga minamahal? Hindi lang yun. Hindi lang yun. Pambayad din yan sa mga politician para hindi kumanta sa mga ginagawa nilang trabahong korupsyon, anomalya, nung panahon ng kanyang ama. So ngayon ang ginagawa nila, dinadivert nila sa ibang issue. Diba? Delaying tactics na naman po ang kanilang pinanggagawa. Ayaw nilang mapag-usapan yung kanilang baho. Kaya ang ginagawa nila, ito, pinatahol na naman nila itong kanilang attack dog. Pinatahol na naman nila na gumawa ka na ng issue. Kasi wala ng issue eh. Diba?
Tapos na yung Duran-Duran issue. Tapos na yung sakit ni PBBM na issue nyo. Ngayon naman, si Sarah may hawak na video. Tapos ang nilalaman yung pagsisex orgist, mga big paraphernalia. Tapos yung pagpupulboronic ng ating presidente daw, according dito kay Maharlika. Wala na bang bago? Ha? Hanggang dyan lang ba yung kaya ninyo sa paninira? Mga buwaka ng inang itong mga hayop na to? Bakit hindi natin pag-usapan yung mga pinatay ni former President Duterte? Bakit hindi siya dumalo doon sa Quad Committee hearing? Diba mga minamahal? Oh, ba't hindi nyo pagduunan natin ng pansin yung mga injustices sa panahon ng ama niya? Tapos dito kayo nagpo-focus sa pulboronic, buwaka ng bobo pala si Duterte. Paano natin nasabing bobo? Biruin mo, alam na ng ama na nagpupulboron kuno si PBBM, pinagpares niya pa sa kanyang anak? Pwede ba naman bopuls? Okay lang yan sa'yo, ama ka? Kala ko ba, father knows best? Diba? Ama ka, alam mo na nagpupulboron yung tao? Tapos ipapares mo pa sa anak mo? Pwede ka ba naman nag-iisip? Inaatake mo si PBBM nung panahon pa ng eleksyon, tapos pinatandem mo yung anak mo sa nagpupulboron. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal, na planted crime yan. Planted stories yan. Ba't hindi natin pag-usapan yung ginagawang pambabayad ng cheque, yung 9 envelope ni Sara Duterte para patahimikin itong si Gloria Humamil, something like that, yung pangalan niyan. Diba? Bakit hindi natin pag-usapan yung pagpapatahimik niya sa pamamagitan ng pera ng taong bayan? Ha? Dahil lang sa hindi umagri itong si Gloria sa computerization program, diba? Ni Sara Duterte ng ng Department of Education, diba? Dahil talagang mayroong something unusual doon, may corruption, diba? Oh, ba't hindi natin pag-usapan yon? Na pinatahimik niya yung mga tao, diba? Oh, ang iba pinag-resign pa nga, katulad ni Gloria. Di man lang naawa, 40 years na nagtatrabaho. Diba? Tapos pinag-resign nang dahil lang sa hindi sumang-ayon sa gusto ninyo. Tama ba yon? Ba't hindi natin pag-usapan yon, yung mga mahalagang issue? Yung mga mahalagang bagay. Bakit nakatuon tayo dito sa mga pulboronic video, paraphernalia video, ano pa ba? Sex orgies video. Bakit doon nakafocus? Ano yung kinalaman nun para mapa-improve ang ating ekonomiya? Ano yung kinalaman nun para mapa-improve ang buhay ng mamamayang Pilipino? Diba? Oh, see? Pwede ba naman to nag-iisip ng mga hayop na animals na to? Wala talaga kayong isip, no? Hanggang dyan lang yung kaya ninyo? Hanggang paninira lang? Tapos sasabihin ni Sara Duterte, I'm a victim of fake news, I'm a victim of character assassination, ini-impeach nila ako. Abay, dapat lang. Ma-impeach ka na. Para tumahimik na yan yung mga tahol ng tahol sa'yo. At beside, hindi ka na namin kailangang sirain. Kasi ikaw na mismo yung sumisira, Sara, sa sarili mo. Never kaming nag-attempt na siraan ka. Ikaw yung sumisira sa imahe mo. Ang inang yan. Diba? Sasabihin mo, kami pang pag-aakusahan mo na kami yung sumisira, kina-character assassinate ka, part ka ng demolition job. Paano ka i-demolish na sira ka na in the first place? Paano sisirain ang taong sira na? Mahirap naman atang sirain ka namin, isang sira ka na. Diba? Oh. Hindi ko alam kung bakit madami pa ding naniniwala. Well, money talks. Diba? Magkano yung confidential funds mo nung ikaw ay mayor ng Davao? Magkano yung confidential funds ng ama mo? Magkano yung nakukuha nyong TF dyan sa Pogo? Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, money talks. Pera ang labanan dito. Sumisinghot si Mima nyo. Diba? May sipon kasi ako. Baka mamaya may gumawa ng issue sa akin. O, kating ko yan. Kating ko yan. Diba, mga minamahal? Bakit dyan nakapokus sa mga issue na hindi naman nakakapagpa-improve sa ating mamamayang Pilipino, sa ating bayan, diba? Sa bansang Pilipinas? Ba't nakapokus sa mga issue na baboy? Nakapokus sa issue na nonsense? Ganyan, alam nyo mga minamahal, kung gusto nyo maging parte ng mga DDS, isa lang yung requirement dyan, maging bobo ka.
maging fanatiko ka. Kahit mali na yung ginagawa, suportahan mo pa din. Kasi ganyan po yung ugali ng mga DDS, ng mga Duterte's bobos supporters. Naturing ng tao, pero utak ipis. Tingnan nyo ngayon, panibagong issue. Diba? Ano panibagong issue? Ano daw, may hawak daw na video itong si Inday Sara. Wala na pong bago. Hindi na kami excited. Kasi yung ginawa nyong AI video, dinibunk ng AI expert at sinabi na face swapping and face manipulating yung ginawa ninyo. Bakit kayo tahimik? Ba't hindi kayo nagsalita? Tapos sasabihin nyo, bangag si PBBM? Sino yung bangag? Yung amo ninyo, tinatarantado kayo. Ano yung sabi ng amo ninyo? Wala daw siyang problema sa Marcos administration. O ngayon, sino yung bangag? Diba? Yung pabago-bago ng salita? O yung taong merong paninindigan, which is si PBBM? Isang salita lang yung binibitawan pero hindi po nagbabago. Not unlike dito kay Duterte. Nung una may presidenteng bangag. After 1 month, February 28 sinabi na wala daw siyang sinabing ganon. Tapos, after ilang months din, sasabihin niya, wala naman daw siyang naging problema sa Marcos administration. Ngayon, sino yung may sintu-sintu sa pag-iisip? Kaya nakukuha si Digong Kinakaramad dahil sa inyo. Di ba, mga minamahal? Kaya ang hirap niyong ipaglaban. Ang hirap niyong suportahan. Buti nga nakakasurvive pa kayo sa araw-araw ninyong paninira. Pasalamat na lang kamo kayo, hindi kayo pinapatulan ng administrasyong to. Kahit yung mga taong tinitira ninyo, mga pribadong tao. Pasalamat na lang kayo, may mercy pa din. Itong mga sinisiraan ninyo. Pero kayo, Mel Robles, tahimik ka na ngayon Ano nangyari? Ba't natanahimik? Bakit tumahimik? Hindi na ba kaya bayaran yung kaso? Ganon ba yun? Oh my goodness. Anyway, mga minamahal. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.